We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran, kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte Tan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla live sa GMA Iloilo Station. Kago naman nyo kapuso Adrian Prietos live. Gikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, kaso sang acute gastroenteritis sa syudad sang Iloilo subong nga tuig naglabot sa 508. City Health Office ginatutukan ang mga ambulant vendor kag mga kalan-an sa gwa sang isa ka baluthuan sa di na record ang masobra 10 ka mga kaso. Kapuso, halong otoridad nagpahanumdom sa publiko nga siguraduhon ang ginabaklan sa pagkaon. Nakatutok, John Sala. Humalin Enero, tubtob Setyembre, sininga tuig, naglabot na sa 508 ang kaso sang acute gastroenteritis sa Iloilo City kag apat na ang napatay. Isa sa mga natutukan sa City Health Office ang report nagikan sa Iloilo Doctors College sa Setyembre 7 sa diin may 112 ka kasong nalista sa muluthuan. Base sa report nga ginpasa sa CHO, 110 sa mga iniyang outpatient kag duwa naman ang ginconfine sa ospital. 52 sa mga kaso ang nagikan sa College of Medicine. According sa heads ng College of Medicine, they were able to identify nga most of the cases were able to ang source ng food nila were ambulant vendors outside the school campus. And may mga nakita sila nga mga newly opened nga mga coffee shops dito and newly opened mga karinderias kag mga kiosk. Ang sanitary inspector na to naglibot man sa sulod ng Doctors Hospital, way sila na sa Doctors College, way man sila may nakita kay daway man mga sulod, way kiosk dito sa sulod ng kalanan within the college. So identified ang dara. That's why nga nag-operate kita last Friday. Nakitaan sang biolasyon ang pila ka mga vendor kag kalanan sa gwa sang buluthuan. Manakitaan kami nga vendors and eateries wherein ang health card are expired or ang iban wala pa gid kuha health cards. May mga eatery nga nakitaan man nga waay pa business permits. May isa pa gid ka shop nga wherein ang ginagamit ng ingredients nila is not why siya BFAD certificate and wala siya product registration, why man nakabutang ang production date. Nakita namon ang mga ambulant vendors ni mga health cards gid man. Iban ang gid ang problema sa mga karinderya. May iban may why health card or iban man nag-expire na. Ginatagan ng mga inisang citation ticket. Ginrekomendar man sa Task Force on Morals and Values Formation kag Sanitary Inspector nga papanaugan sa BPLO sang closure order ang mga establishmento nga may biolasyon. Isa sa mga ginpadulungan sang CHO ang coffee shop kaini. Suno sa staff on process ng ila business permit. Wala man kuno sila sang biolasyon sa sanitation. Before kami mag-ubra sang ginalimpyuhan ginamon tapos magtapos ginasunod lang limpyo, sir. Ginapasiguro naman sang tag-iya sang ining akalanan nga hilway ang ila mga customer. Amon tubig paano de mineral tanan na usar namon. Ang panghugas namon ginabundawan namon mineral. Si Kyra ginasiguro gid kuno ang ginabaklan nga kalanan kag ang pagkaon. I-check if malimpyo gid man ang ila storage, if malimpyo pa ila oil. Gintinguan sa GMA Regional TV nga makuhaan sang bahin ng buluthuan apang nagpaiway aning administrasyon nga magatubang sa kamera kag maghatag sang opisyal nga pahayag. Upo kay Cirilo Lenduque, John Sala. 1 Western Visayas. Presyo sang diesel kag kerosene nagsaka sa ikanapulo na nga simana. Samtang ikasyam na nga simana nga padayon nga pagsaka sang presyo sang gasolina. Transport groups magapataas na ihan sang pletihan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang live sa Tagbak Terminal sa Haro, Iloilo City. Zen?
Jert, ginabantayan subong sa mga drivers ang pampublikong nga salakyan ang fuel subsidy. Bangod tubtub subong wala pa sa gihapon nagtupa. Dugangan pa ang padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Nagapangita sang barato nga gasolinahan ang jeepney driver nga si Jomar agud bisan paano makatipid sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sa sa crudo, mabalda sa crudo. Isa mga pasahero may mga euro daw kabiyahe. Ang among pasahero ginakuha mo. Sakay man sa buong euro kay aircon dan. Umpisa kainas ng aga, liwat nga nagsaka ang presyo sang diesel sa 40 sentimos kada litro. Samtang ang gasolina kag kerosene ang nadugangan sang 20 sentimos kada litro. Sa data sang Department of Energy, 15 pesos and 30 centavos na ang ginsaka sa presyo sang gasolina humalin sa pag-umpisa sang tuig. 10 pesos and 70 centavos ang ginsaka sa presyo sang diesel kag 7 pesos and 74 centavos naman sa kada litro sang kerosene. Gani ang Western Visayas Transport Cooperative, personal nga magasumite ang petisyon sa pagpasaka sang plete sa Department of Transportation sa tion nga maglabot na sa masobra 75 pesos ang kada litro sang diesel. Sa subong yara ini sa 65 to 70 pesos kada litro. Mga nga kung once nga mag-ipal na itong petisyon, intindihan na taguro sina sa aton nga pumuluyo. Kaya ginaulat-ulat na naton tani nga may bagnubo, no? Kanulat-ulat na naton nga ihatag na sa gobyerno ining subsidy sa mga drivers naton. Si Tatay Adriano nga makaduha na kabeses nga nakabaton sang fuel subsidy sang tinalikdan nga tuig. Nagahulat nga marilis ini bangod hindi na kuno makaagwanta sang kamahal sang gatong kag balaklon. Magabot na tunga naman kami. Huwag man na niya siling nga iya kundi ginatunga kaya namon permi na. Samtang ang tricycle driver nga si Tatay Alan nagalalain bangod wala pagid ini nakaagi baton sang ayuda bisan pa kuno nga rehistrado man. Wala. Amon na subong ginahalibion sang amon balat jagon day. Nga bisan sa kitimo sa baton. Sunod sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6, nabaton na nila ang Memorandum Circular nga nagasaad sang pag-release ng 3 bilyones pesos nga pondo sa fuel subsidy sa mga kwalipikado nga driver sang pampubliko nga salakyan kag delivery riders. Apang palaligban pa sang LTFRB 6 kun pilagid ang mahatagan sa rehiyon, bangod wala man sang may naalokar nga specific amount para sa Western Visayas. No idea. Kaya ang reference natin is 3 billion pesos. So we do not have the numbers kung pila niyang public utility vehicles na qualified all over the Philippines. We do not have the numbers, so we cannot divide. Sa tion nga madetermina ang mga kwalipikado nga benepisyaryo, sunod sa LTFRB, pareho sa gihapon ang mga sistema sa paghatag sang ayuda sa diin ipaagi ini sa cash card sa mga operator. Jert, gina-qualify ka gina-validate na sa LTFRB ang mga operator kung sino ang pwede makabaton sang fuel subsidy. Sa tion nga may numero na sa mga benepisyaryo, iga-download sang DOTR ang pondo sa participating bank kag iga-notify naman sang LTFRB ang mga operator. Jert? Zen, sa panguna-huna sang aton niya nga mga driver, ang inigamay nga alibyo, dako gid man bala ang mangin impact sini sa pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon sa mga driver in terms of refueling para makabiyahe sila. Makabulig Jert, ay according haninisin sa mga dako? driver, kahit papano, ang gamay. Yes, Jert. Jert, according sa mga driver naton, no, ang bisan gamay ang fuel subsidy, dako na ini nga bulig para sa ila. Ilabi na nga mataas ang mga balaklon, dugangan pa sa nga nagasaka nga presyo sang produktong petrolyo. So bisan ano pa ang mabato nila para sa ila, pasalamatan na nila ini kay ginakabig nila ini nga dako nga bulig ang fuel assistance. Jert? Alright, madamo gid nga salamat, Zen Kilanta. Mga puso sa Bacolod City, caretaker sa isa ka resort sa Barangay Granada arestado bangod sa pagpanglingling kag pagkuha sa video sa minor de edad nga nagapaligo sa banyo. Yaring balita nga atong gitutukan. Nahunong na subong sa Police Station 5 si Alice Jonathan, ang caretaker sa isa ka resort nga ginatudlo ng lingling sa 15 anyos nga dalagita nga nagapaligo sa banyo. Suno sa kabalitan, Sabado sa gabi sa isa ka resort sa Purok Balabag, Barangay Granada natabo ang pagpanglingling. Nakibot ang dalagita nga biktima nga may hinali nag-flash nga suga gikan sa buho sa banyo kung sa din siya nagapaligo.
Natukiban ang caretaker mismo sa resort ang nagalingling sa bata kag ginvideohan pa ini gamit ang iya cellphone. May nasiplatan sa kaigpat sa may bintana kagamay lang may kristal. Pagtangla ya may cellphone may kamot nga naga-video. So muna ay nanugit sa pamilya niya. Tapos ang caretaker to gin okay ang cellphone. Ato dito ang video. Nakabalagyo si Alice Jonathan apang naaresto man sa kaprisan sa bulig singi amo, gaamo ang nagdala siya sa police station. Ang amay sini, hindi makapati sa nahimo sang anak nga suno sa iya, mabuot man kag wala sang gamo. Kasi nadala lang sa pag-inom guro niya. Ano pa man nawagan natin sa pamilya kay desidido sila mapasaka kaso tayo. Naman, ang pangayo man ko pasensya sila. Nagayo subong si Alice Jonathan nga patawaron ni sa iya ginhimo. Hindi kita naman ako signal bla sir. Manutulog naman ko to sir mo. O pero hubog ka, pero nangita ka signal, palabot ka sa babaw, sa buho. Hindi naman, siyempre, aram lang ko sa may ilikod mo lang namon sa may barak sa mo. O, di desidido ng pamilya, kung grabe, ito sa bata, ano mensahe mo sa pamilya, Jay? Kung nabatian man nila, ayaw ko pasensya sila sir. Pero ang pamilya sa Dalagita, desidido nga magpasakal sang kaso nga unjust vexation kag paglapas sang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Hindi na tayo magbinastos kay may mga penalty, may mga corresponding law nga ginlapas. So kapin pa, minor de edad, ang aton nga mga ginikanan, aware man ang kabataan dapat bantayan. Ginapadalman na sa kapulisan kung may iban pa nga na biktima kag kung involvado sa pag-upload sang binastos nga video online ang suspect. Opo, Kirill Casillo, Adrian Priatos. 1 Western Visayas. Patay ang driver sang motorsiklo nga si Marjon Valencia matapos nalasak sang water tanker nga ginamaneho ni Michael Mangitngit kagabi sa Taft North, Mandurriao. Sa investigasyon sang Mandurriao Police, yara sa pareho nga lane ang motorsiklo kag water tanker. Sang nagdalaga na padulong sa wala ang truck, nasa guide sini ang motor ason nga natumba kag nalasak ang rider. Aminado ang driver sang tangke nga wala sini natalupangdan nga may motor sa nawala sini nga bahin. Preso na ini sa Mandurriao Police Station kag natala na pasakaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. So pagapot dira sa may Taft North intersection, ang water tanker is nag-execute sa left turn, ang motor is ara sa gilid niya. Mga residente sang Zone 3 sa Barangay Cochero Molo nga wala sang maagyan, wala magtambong sa pagsinapol upod ang Ikopaw. Ini ang gintutukan ni John Sala. Nagulat sa isa ka oras ang mga taga Iloilo City Urban Poor Affairs Office o kung Ikupaw kaupod ang mga barangay officials sa Barangay Cochero Molo sa mga residente sang Zone 3 nga apektado sa pagpakudal sang pribado nga duta sang tag-iya. Apang no-show ang mga residente. Tinutuyo ko tani sang Ikupaw nga maistorya sang maayong mga residente kag mahibaluan ang ila sentimiento angot sa ila problema. Manumduman yang nareklamo sa mga residente ang pagpakudal sang tag-iya sang duta sa di natuo ng ila ginaagyan. Suno sa barangay officials wala man sila nagkulang nga maghaylo sa onsi tanan ka mga apektado nga pamilya nga magtambong sa pagsinapol. Halos na sila nagpermaman ining 11 families nga ni. Pero syempre hindi ta kabalo kung ano yang ila kabubuton, whether they would go or not. Apang suno sa isa sa mga apektado nga residente, wala naman kuno sang pulos pa nga mag-attend pa sila sa pagsinapol bangod sila nagani kunong nangita sang sabat sa ila problema. Ang rason sir nga wala kami nag-attend, kung halimbawa relocation ubos kami datanan. Ang ginapangayo right of way lang. Wala pa sang financial. Kung palalinong kan pa ni estudyante namon. Ibutang kami nila sa lang-alang, ibutang kami nila to sa layo-layo to. Isa sa mga ginaproblema sa mga residente kung paano nila madalang ila magamit kag mga materyales para sa ila balay kag kung may ihatag balang a financial assistance ang city government sa ila kung sila ang i-relocate. Suno sa Ikupaw. For the relocation, ang maga-enforce na mabulig sa aton ang ASIS. So ang ASIS mayara da sila trucks nga mabulig for sa ilang mga gamit. But as to the financial, wala kita sang amo nang assistance. Ang makapangayo na sang right of way ang owner. Yeah. So since hindi man sila owner, kag nagagwa nga informal settlers sila. Manumduman nga sa nagdigan nga simana nagmatumato na lang ang mga residente sa paghimo sang alagyan. Apang suno sa Ikupaw, kinahanglan sa gihapon nga ma-relocate ang mga residente. Buwas na tala ng ang padulungan sang Ikupaw ang mga apektadong residente agod may istorya na tuhoy sa ila problema. Upod kay Cirilo Dunduque, John Sala. 1 Western Visayas.
Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, mga nasunugan naman sa Barangay 7, posible nga mangin prioridad nga mahatagan sang balay sa vertical housing project sa Bacolod City, LGU. Yaring balita. Magluwa sa GIS, tub-tub 15,000 pesos nga ayuda para sa mga residente nga nasunugan sa Barangay 7, Bacolod City. Ginahikot subong sa LGU ang makinahanglan sa plano nga pabahay program sa national government sa Araw Relocation Site. Target nga benepisyaryo sa pabahay ang mga biktima sa anuman nga kalamidad kag sunog. Gani posible nga mangin prioridad ang mga nawad-an sang balay sa Barangay 7. Ginalagas ko niya ang atong home village. This is supposed to be the solution nga kung magpahalin ta sa ila, mayara sila better alternative. Labanan sang housing problem that is being provided sa ila is a relocation site nga kung isa hindi sila kauyon. So we would like to address nga kung hatagan sila sa better alternative, sila mismo na ma-silo. Pakitaan man sa pamaagi sang LGU nga mabuhinan ang mangin kontribusyon sa mga benepisyaryo sa pag-ibig kung matigayon nga sila ang makaukupa sa housing units. Samtang, nagaugtas naman ang mga nabilin nga residente sa Barangay 7. Bangod halos tanan nga linya sang tubig sa barangay wala na nagatubod. Ini pagkatapos nga ilagin guba sa paglaom nga makabulig sa pagpalong sang kalayo. Sir, dire gipangutod na daw. Oh, gipangutod nila ko? Oo, para makabulig kun tani. Kaso wala unod. Ikuan nila liwat nga mayo ang tubod ng tubig kaysa una baskog ding tubig mo ay gawtan. Magluwa sa problema sa koneksyon sang tubig, nagayo man ang iban nga residente nga kayo na ang linya sang kuryente nga nadalahig sa nagluntad nga sunog. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, DPWH 6 ginpatag ang rason sang pagbutang sang alagyan sang tubig ulan sa tunga sang Ungka flyover. Third-party consultant sang proyekto nagrekomenda sa pagdemolish sang porsyon sang flyover suno sa DPWH 6. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Ginkatingala sang pila ka mga motorista kag pasahero ang buho nga nakita sa Ungka flyover. Si Jade nagakabalaka nga basi may mahulog nga bato o konsimento halin sa ibabaw. May ibang mga mahulog nga may mga bato nga mahulog karon nga drama halin sa buho. Way ta basi way ta man ginapangayo. Dako ang palamangkutanon sang publiko bangod sang ini nga buho. Apang paatag sang DPWH ginhungod nga ginbuhuan sang kontraktor agod madrain ang tubig diri sa ibabaw sang Ungka flyover. Madumduman nga sa tion nga mag-ulan nagasupon ang tubig sa ibabaw. Halin sang una pagkasugod sang deflection nga na-observe ta, ang aton nga slab may deflection, nagupod na sa deflection. So that's why nga may tubig sa nagapunto sa babaw. Sunod sa DPWH, ginabanta 15 centimeters ang diameter sang buho nga yara sa tunga sang duha ka piers o vertical support structures agud magtayuyon ang ilig sang tubig. Ginpasalig sang DPWH nga wala sang dapat kabalakan ang mga pumuluyo bangod yara na ini sang ginpatigayon ang dynamic load test sa proyekto sang nagligad nga semana. Samtang ginkumpirmar ni Engineer Oropel nga nabato na nila ang resulta sang ginhimo nga geotechnical investigation kag kabahin sang rekomendasyon sang third-party consultant ang pagdemolish sang porsyon sa di nakitaan sang pag-usmod. Anyway, kung ang rectification ta sang structural intervention as recommended by third-party consultant kasi Engineer Abinales, amo man nagyapon ma-prevail. So regardless kung buuan ta na, definitely liwaton mga sa gyapon ang inaasang superstructure ta. Sa subong, hindi pa madetalye sang DPWH-6 ang engineering intervention sang third-party consultant, bangod gina-evaluate pa nila ini. Upoy Kirmal Porquia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Mga puso, good news, ginkumpirmar sa Negros Occidental Provincial Government nga natapta na ang paglaptas ng peste nga kokolisa. Pila sa mga ginalantaw nga rason sa pag-contain sang peste, among ginhimo nga pruning ukon ang pagpangutod sa mga parte kag bunga sang lubi nga na-infect ukon na itlogan sang kokolisa. Madumduman niya masobra 30,000 kapuno sang lubi sa probinsya sa Negros Occidental na apektuhan sang kokolisa base sa monitoring kag report sang Philippine Coconut Authority 6. Apat ka LGU sa apektado dakit ng syudad sang Bago kag La Carlota kag mga banwa sa Murcia pati man La Castellana. Wala na kita
sang threat ang DA ta kag ang OPA, do confident naman that it is already a settled problem. Ginabanta 250 ka magagmay nga negosyante sang bugas sa Western Visayas makabaton sang financial assistance suno sa DSWD 6. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. 3.75 million pesos ang natala na nga i-release ng DSWD6 para sa mga magagmay nga rice retailers sa rehiyon. Sa inisyal nga datos ng DSWD, yara sa 250 ka magagmay nga negosyante nga iga-identify sang DTI ang makabaton sang pinansyal nga bulig. Initially, for this pilot implementation is 250 ka mga small rice retailers from Western Visayas, different provinces. And that's 15,000 pesos per retailer. That's around 3.75 million. Tinutuyo sini nga mabuligan ang mga rice retailers sa pagpatuman sang price ceiling sang bugas. Halos nagakaubusan na ang supply sang well-milled rice sa balaligyan sang bugas ni Marjeline diri sa haro sa pagnubo sang presyo sini sa 45 pesos kada kilo. Maiwat man ang supply sang regular milled rice bangod wala sang may nagabaligya nga supplier sa barato nga presyo. Suno kay Marjeline, bisan pa perde sila sa pagpanubo sang presyo, kinahanglan nila nga mag-comply sa ginapatuman nga price ceiling. Ang iban nga customer namon gareklamo bala kay tama kamahal kis ga pabarato na lang kami bisan gamay na lang ang ginansya, okay lang basta. Gani nagalaom ang mga apektado nga rice retailer nga makabawi pinaagi sa financial assistance ng gobyerno. Upoy Kirumal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Puno sang kalipay ang masobra 2,000 ka mga nagraduar sa Alternative Learning System sa Iloilo City. Ginhiwat ang graduation kag completion ceremonies para sa school year 2021-2022 kag 2022-2023 isang Domingo sa diin 216 ang nagraduar sa elementarya kag 2,055 naman ang junior high school completers. Isa na diri ang 66 anyos nga si Nelida Losabia. Iloy sang napulo ka mga kabataan kag lola sa madamo nga mga kaapuhan. Sa iyang speech, ginpakigbahin sini ang handom nga makatapos sa pag-eskwela apisar sang kabudlayan sa iyang edad. Ginpasalamatan sini ang iya mga manunudlo, classmates kag iya pamilya nga nagsuporta sa iya pag-eskwela. Hindi ko pa at dad, agad nakatakot kita sa pag-eskwela. Hindi ka English. Ang kabuhi kay kita na lain ang inagyan. Gin-celebrate sang cast nga nagabugo sa abot kamay na pangarap ang anibersaryo sang afternoon series. Suno sa bida nga si Jillian Ward ang ginbansagan subong star of New Gen, hindi ini makapati sa nalabot sang programa kag proud bangod nagbunga ang ilang mga sakripisyo. Pamilya naman kunong pagkabig nila sa isa kagisa ilabi na sa taping. Madamo pang big stars ang balantayan nga magasulod sa series. Napasana all na lang ang netizen sa sweet message ni Liza Lopez sa IG kung sirinop na sila ni Martin Del Rosario bagay nga wala kuno natabo sa Voltes 5 Legacy matapos naging bawian sa kabuhi sa serye. Kaupod na kuno ni Jom Frezardo sa iya Nudge Me. Nagpasalamat din sa oportunidad nga makaupod sa trabaho sa sulod sang 3 years si Martin. Siyempre, nag-reply naman si Miguel kagintawag nga Nudge Me kag mahal ko si Zandra. Nag-trending sa Twitter ang pilot episode sa Maging Sino Ka Man kagabi. Napawaw ang viewers sa first scene ni David Lecauco bilang karding sa trailer truck na naging entrapment operation. Ginpamatudan ko na ni David kung nga ang nagkakaanging ini nga tawgon bilang action star in the making. Siyempre, ang ilauna nga pagkita ay ni Monique nga karakter ni Barbie Forteza, ginkakiligan naman sang Barda fans. Ang iban pa nga maaksyon kakilig scene sa Maging Sino Ka Man mga kapuso ang bantayan sa GMA Telebabat pagkatapos ang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kapuso hingagaw, sayang, tagtaga na isang 2 kilo nga bugas. Sa Bacol City, posible nga palawigon pa bangod. Malapit 100,000 pa ang wala nakabaton sang ayuda. Yaring balita ang aton gitutukan.
Nakabato na sang tag 2 kilo nga bugas sa Sanday, Clarita, kag Inday. Makapihan-pihan ako nung ini sa budget sa pagkaon. Pero mas maayo tani kung dugangan pa sang LGU ang ayuda. Bangod, yara man sa state of calamity ang Bacolod. Mas maayo gini sa kasako. Titani, ang mga manggaranon i-share na lang ginila sa pingado eh. Pareho sa amon, di nga nasunugan. Ang ila panawagan na palabot naman sa alkalde. Ang sigurado pa lang karon, amo ang pagpalawig pa sang tagtaganay bangod sa target nga masobra 344,000 ka mga individual, masobra 252,000 pa lang ang nakabaton sang bugas. So damo pagid nga we will distribute again Saturday and Sunday para sa wala ka avail, or basi it's not that much na lang, basi jutay na lang nabilin, pwede siguro ipadulong na lang sa ila. In kaso matigayon, dako kuno ini nga bulig sa makaangay ni Victor. Nga wala ideya nga may tagtaganay sang ayuda. Kung idulong di sa ako, mas maayo. Pero kung why na, okay lang. Sa pagpadayon sang tagtaganay, kapinsin mil pa ka mga residente ang natala na hatagan sang bugas. Opo, Jeril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, padayon nga ginamonitor sang pag-asa ang duha ka malain nga tiyempo sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang low pressure area sagwa sang PAR ang ulihi nga nasiplatan sa kalayoon nga 3,015 kilometers na sidlangan sang extreme northern Luzon. Suno sa pag-asa, wala ini ginalauman nga magasulod sa PAR kag manubo man ang tsansa sini nga mangin bagyo. Ang LPA naman sa sulod sang PAR nakitaan sa kalayoon nga 715 kilometers east northeast ang Basco, Batanes. Manubo man ang tsansa sini nga mangin bagyo sunod sa pag-asa. Apang ginapabaskog sini ang habagat nga nakaapekto sa southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Nakaapekto man ang trough sang LPA sa Batanes kag Cagayan. Base sa datos sang Metro Weather, may mga lapta-lapta nga pag-ulan sa Capiz, Iloilo, Antique kag Negros provinces. Posible man nga mag-ulan sa iban pa nga bahin sang Visayas, pati sa dako nga bahin sang Luzon kag Mindanao. Mga Christmas parol makita na ginabaligya sa dalan sa pag-umpisa sang Burr Months. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Fairy lights, festive lights o string lights ang nagkalain-lain nga kolor sa mga suga nga ini nga amat-amat na nga makita sa mga dalanon ang nagasimbolo nga nag-umpisa na ang Christmas season sa Pilipinas. Sa pag-umpisa sang Burr Months, nagabanaag na ang mga suga nga nagadugang sang katahom sang kagabihon. Diri sa Haro, Iloilo City, madamo nga Christmas parol ang pwede nga mapilian. Depende sa sizes. May mini size parol nga mabakal sa 4,000 pesos. Opo, may mga design kami pa. Depende po kung may customer po na mag-order, yung design nila masusunod. Gagawin po namin pag yung gusto nila. Magluwas sa lanterns, patok man ang Eiffel Tower nga pareho lang nga yara ka sa Paris. Kag reindeer nga sikat sa mga kabataan sa pagpati nga ini ang nagabutong sa sleigh ni Santa Claus sa iya paglibot agud maghatag sang regalo. Ang ini nga mga obra ang halin pa sa Pampanga. Yung pinaka-best seller namin yung design, ito pong mga ganito, yung mabenta sa amin dun sa amin lang po sa Pampanga. Ewan ko lang dito kung anong mga hilig ng mga tao dito kasi ngayon lang kami sinusubukan namin dito. Ginalauman nga magdamo pa ang mga Christmas lights kag parol sa dalanon sang syudad sa paghilapit sang Pasko. Upod Kirumal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga kapuso, mahimo ninyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man magbisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo ginya salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prietos. Kapuso, mag-isa kita kag hibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.